Mga kabaka, hindi palaging may damo sa bukid, pero kailangan palaging may pagkain ng ating mga baka. Diyan, papasok ang silage, hindi bilang isang teknik, pero bilang isang sistema. Magandang araw mga kabaka, ito po muli si Kabakang Arnel Corpus at welcome sa episode 23 ng ating Baka Alaman. Sa episode na ito ay pag-uusapan natin ang silage. Hindi lang kung paano ito ginagawa, kundi kung bakit ito dapat maging bahagi ng pangmatagalang sistema ng pagpapakain sa ating mga baka. Maraming magsasaka ang tumitingin sa silage bilang emergency feed. Ginagamit lang kapag wala ng damo. Pero kapag ganito ang pagtingin, hindi naaabot ang tunay na benepisyo nito. Ang silage ay hindi lang ginagamit sa tagtuyot. Ito ay paraan ng pagkuha ng sobra sa panahon ng kasaganaan at pag-iimbak nito para sa panahon ng kakulangan. Iyan ang kaibahan ng reaktibo sa planadong pagpapakain. Sa Pilipinas, pabago-bago ang kalidad ng damo. Sa tag-ulan, sagana pero watery. Sa tag-araw, kulang at magaspang. Kapag sariwang damo lang ang inaasahan, pabago-bago rin ang performance ng baka. May linggong okay ang kain, may linggong bagsak ang gana. Hindi tuloy-tuloy ang paglaki. Kapag may silage, nagiging consistent ang pakain. Kapag consistent ang pakain, nagiging consistent ang trabaho ng rumen. At kapag maayos ang rumen, maayos ang feed conversion. Iyan ang tahimik na lakas ng silage. Pero mahalagang linawin, ang silage ay disiplina, hindi shortcut. Kailangang tama ang ani, tama ang moisture, tamang cut size, tama ang compacting, at tama ang sealing. Kapag minadali o pinabayaan, nasisira ang silage at nasasayang ang pakain. Hindi rin kailangang malaki agad ang operasyon. Kahit maliit na drum o bunker, pwedeng magsimula. Ang mahalaga ay ang mindset, na ang pakain ay pinaplano, hindi hinihintay. Kapag ang magsasaka ay may silage system, hindi na siya takot sa pagbabago ng panahon. May control siya sa pakain, sa gastos, at sa performance ng baka. Hindi na palaging naghahabol, nauuna na siya sa problema. Sa Chapter 7 ng Philippine Cattle Handbook ay pag-uusapan pa natin ng buong buo ang silage making. Kaya antabayan ang mga future episodes ng Baka Alaman series. Mas nagiging epektibo ang silage kapag hindi ginagawa ng mag-isa. Kapag may grupo, may kaalaman, at may shared effort. Mga kabaka, ang silage ay hindi lang imbakan ng damo. Ito ay imbakan ng disiplina, paghahanda, at kaalaman. Sa muli, ito po si Kabakang Arnel Corpus at ito ang Baka Alaman. Kaalamang mula sa karanasan, mula sa aking karanasan, para sa inyong kabuhayan. Marami pong salamat. Agricultural resilience, cultivating hope.